Kauna-unahan sa Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, sa araw ng Biyernes, aking sina sa buwan ng Mayo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso laban sa dolyar, lalo pang sumadya sa all-time low na itala sa 61.72. Diesel posibleng may taas presyo hanggang 2 pesos and 50 centavos. Gasolina hanggang 1 peso and 25 centavos sa susunod na linggo. Luzon at Visayas Grid muli namang isinailalim sa red, yellow alert. Rotational brownout, asahan. Senate Sergeant at Arms Aplaska pinatawan ng 6-month preventive suspension ng Ombudsman. Senator Padilla at Senator Estrada ay imbestigahan naman ng Ombudsman sa nangyaring gulo sa Senado. Patotsyada ni VP Sara tungkol sa Chacha para manatili umano sa pwesto. Si Pangulong Bongbong Marcos walang basihan ayon sa Malacanang. 21 Pilipinong tripulante ng hantavirus ship na may pangalang MV Hondius isinailalim na sa quarantine sa Amsterdam. At mid-year bonus ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno matatanggap na simula ngayong araw. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, muling sumabsad, sumemplang, lumagapak, nalubog sa pinakabagong record low ang halaga ng piso laban sa dolyar. Matapos magsara ito sa 61.72 sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan sa 61.63, sumampa pa ito sa 61.73 intraday trading. Nahigitan nito ang record low na palitan kahapon na nagsara naman sa 61.64. Ito na ang ikahapat na sunod na araw ngayong linggo na sumampa ang piso higit sa 61 pesos na palitan. Abiso naman sa mga motorista, asahan na ang muling pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, maaaring tumaas ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng madagdagan naman ng 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos sa gasolina. Ito'y batay sa unang 4 na araw ng Minoplat's Singapore Trading at galaw ng foreign exchange ngayong linggo. Samantala, sa ikatlong sunod na araw, muli namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Luzon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Sa Luzon Grid, magsisimula ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Yellow alert naman mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at magpapatuloy ng 11 p.m. to 12 midnight. Paliwanag ng NGCP, isang power plant ang nag-trip dahilan upang mawala ng abot sa 668 megawatts na supply ng kuryente. Samantala, sa Visayas Grid, magsisimula ang red alert ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 2 hanggang alas 3 at magpapatuloy sa 10 p.m. to 11 p.m. Inaasahan ang rotational brownout sa iba't ibang lugar sa mga oras na ipapatupad ang red alert. Asahang magpapatuloy pa ang rotational brownout sa mga susunod na araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na dahil ito sa kasalukuyang sitwasyon sa mga planta, may ilang mga plantaan niya ang naka-unplanned maintenance shutdown at sinabayan pa ng matinding init ng panahon, kung kaya mas tumindi ang konsumo at demand sa kuryente. Dagdag pa, nitong mga nakalipas na linggo, nalagpasan na rin ang gamit ng kuryente noong 2025, kung kaya't
naramdaman talaga ang pagpalya ng transmission system at mga planta. Narito po si Attorney Alabanza. Nako, mukhang magkakaroon ulit for today. Ayan na. Nako, ayun na. Napakanipis po, meron na pong, nung panahon nangyari yung transmission outage, marami na rin yung naka-unplanned maintenance shutdown. Tapos po, napakainit ng panahon. Sinabayan po Kaya ng nga. pasagsagan Oo. ng gamit ng kuryente. Yes. In fact, within the last week or so, na nagpasan ho natin yung gamit ng kuryente noong 2025. Samantala, abiso sa mga customer ng Meralco, ito na. Asahan na ang rotational brownout sa iba't ibang lugar ngayong araw dahil sa pagsasailalim naman sa red at yellow alert sa Luzon Grid. Ayon sa Meralco, agad silang nakikipag-ugnayan sa mga commercial at industrial customers sa ilalim ng interruptible load na tumutulong sa pagbabawas ng konsumo ng kuryente. Sa ngayon, nasa 250 megawatts na ang nakuha nilang deloading capacity mula sa mga kalahok na kumpanya. Dahil sa pagpapatuloy, nakakulungan sa supply ng kuryente sa pagkakadeklara ng NGCP, posible pa rin magpatupad ang Meralco ng manual load dropping o rotating brownout sa ilang mga lugar. Kabilang na rito na maapektuhan ay ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Samantala, halos 900,000 Meralco customers naman ang naapektuhan ng manual load dropping kahapon na nagsimula ba ng alas 3:53 ng hapon. Samantala, pinaigting ng Philippine National Police sa PNP ang kanilang pagbabantay sa buong bansa sa gitna ng patuloy na rotational brownout sa ilang lugar. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang lahat ng foot patrol na mag-ikot, partikular na sa mga residential at commercial area sa gabi. Saad ng General, talamak ang kaso ng akyat bahay o panluloob sa mga kabahayan kapag walang kuryente at madilim. Samantala, mananatiling operational ang pagtawag sa 911 at iba pang emergency hotlines ng pulisya para agad na rumispondi sa mga residente. Ipatutupad ng Meralco ang rotational brownout matapos isailalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon Grid sa red alert status. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, pinatawan naman ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Office of the Sergeant at Arms Osaha Head Mau Aplaska. Ito'y kaugnay ng kaguluhan at shooting incident sa Senado na sinundan ng pagkawala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Magugunita ang inamin ni Aplaska na siya ang unang nagpapatok ng warning shot laban sa ahente ng NBI sa GSIS building. Samantala, suportado ng mayorya ng Senado ang aksyon ni Aplaska sa nangyaring putukan ng baril ng Miyerkules, Mayo 13 na umano'y justifiable. Dinidepensahan ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang pagpapaputok nito ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Kasunod ito ng kanyang pag-amin na siya ang unang nagpaputok ng baril bilang babala sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Paliwanag ni Aplaska sa DZRH, ginawa niya ito dahil posible unang malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Naniniwala si Aplaska na noong mga sandaling iyon, mayroong pagtatangka na umatake ang mga tauhan ng NBI dahilan para mag-warning shot siya na nagresulta naman sa palitan ng putok sa Senado. Iginit naman niya na wala silang intensyon na patamaan ang mga tauhan ng NBI dahil pataas pa rin ang tutok ng kanilang mga baril. Pakinggan po natin siya. Kasi nakita po namin na may mga mahahabang baril sila. Oo. At ang ano kasi dapat ibababa nila yung kanilang mga baril. Yun po ang challenge namin. Pero parang doon sa aming observation, sa nakita po namin, parang may threat po yung kanilang pagkahawak ng baril. Kaya po kami nagpaputok. Samantala, umapila naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa Ombudsman na dapat ding suspindihin si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Remulla na papatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Sabi ni SP Cayetano, para maging patas ang investigasyon at walang manggugulo sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Duterte sa Lunes, dapat suspindihin din si Matibag. Narito si SP Cayetano. Just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way.
If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahahabang armas, sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time. Samantala, ipinauubayan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang magiging kapalaran kasunod ng panawagang alisin siya sa pwesto. Kasunod ito ng shooting incident sa loob ng Senado para umano arestuhin si Senadora Bato de la Rosa nitong May 13. Ayon kay Matibag, prerogative ni Senadora Amy Marcos ang hiling nito sa Pangulo na i-relieve siya sa pwesto. Gayon din si Attorney Emeterio Dongallo Jr., hepe ng NBI-NCR, at si Attorney Jerome Bomediano ng Organized and Transnational Crime Division. Pero pag salag ng direktor, nagsisilbi siya sa pleasure ng appointing authority at patuloy niyang ginagampanan ang mandato ng Bureau. Nanindigan si Matibag na walang utos si Pangulong Marcos na pag-aresto at pagpasok sa mataas na kapulungan. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Grabe yung unang tatlong item na binasa natin, partner. Brownout, taas gasolina, bagsak na halaga ng piso laban sa dolyar. Lahat ito ay kadikit at lahat ito ay kakawing, partner, ng sikmura ng mga Pilipino. Pero ang ngayong nangyayari ay mas nangangalipaw-paw ang bangayan sa politika. At bangayan, nakakakuha nito, partner, nakakapangilabot na itong sagutan. Nagsasagutan na ang Ombudsman, Senate President, NBI. Hindi ba pwede Mr. President, mag-issue kayo ng statement o manawagan kayo sa mga ito na kung maaari mag-ceasefire muna at bumalik muna kayo sa lamesa na ang pag-uusapan ay kung paano mariresolba itong dulot na kahirapan itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yung pagtaas ng bilang ng mga nagugutom na 23-something%. Yung pagsipa, partner, ng inflation. Baka po pwedeng ito muna ang inyong mga unahin. Baka pwedeng kayo muna yung magbati-bati maski pang pansamantala at maski, partner, kahit mga plastikan lang na. Kasi sa mga mahihirap, na para bang, ano ba kayo? Ano bang priority ninyo? Yan kasing mga ganyang sagupaan, sigalot na ganyan, pwedeng ipaubayan na lang yan sa isang independent investigating body. At kayo kaya nasa gobyerno para ayusin ang buhay ng mga Pilipino pagkatapos. Partner, hindi biro ito. Hindi biro yung brownout, hindi biro yung inflation. Partner, 61 point magkano? 72? Naku po, Diyos Mariosep. Panginoong mahabagin, Mr. President, baka po pwede naman na kayo naman ang ama ng bansa, kayo naman ang pinuno ng bansang ito. Baka po pwede namang manawagan kayo sa bawat sektor, sa bawat ahensya ng pamahalaan, sa bawat pinuno. Teka muna, mga kasama, mga kasamang naglilingkuran sa gobyerno, baka po pwedeng muna tayo, humibas muna tayo sa bangayan. Dito muna tayo, hali muna kayo at mag-usap tayo kung paano natin tutulungan ang mga mahihirap. Sapagkat ang nagugutom ay hindi na biro. 23.2%, if I'm not mistaken, ang itinaas ang idinami ng mga nagugutom sa first quarter ng 2026. Anong sinasabi nito? Pag dumadami ang mahihirap, wag naman sanang lumagom na naman ang bilang ng krimen. 19 minutes after 5 o'clock, ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay!